Mapalad ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Sabihin natin, mapalad. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo. Marami siyang inanyayahan. Dumating ang oras ng handaan. Inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo. Handa na ang lahat. So, ito ay isang invitation. At yung mga inanyayahan ay tinatawagan na dahil nakaredy na yung handaan. Ngunit, nagdahilan silang lahat. Ano daw ang nangyari? Nagdahilan ng lahat. Sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 paris na kalabaw, kailangan kong masubukan ito sa bukid. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal. Taas ang kamay ng mga ikakasal dyan. Amen. Secret pala. Amen. Kaya hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, magmadali kang pumunta sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lunsod. Isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. So yung unang batch, nang binigyan ng invitation, hindi dumating. Kaya ngayon, nag-utos yung naghanda sa kanya mga alipin na ang i-invite naman ay yung mga, alam mo yon, yung mga nasa lansangan, yung mga taong, yan, alam natin, no? At anong nangyari, okay, sabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na pong iniuutos ninyo, ngunit, marami pang bakanting upuan. So marami pa ring, chairs. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, sa pangatlong pagkakataon, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan. Pilitin mo. Everybody say pilitin. Okay? This time, pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan, yung first batch, ay hindi makakatikim ng aking handa. Ano kayang handaan? Sarapan naman siguro. So, alam nyo, itong story from the Bible na ating narinig, this is not just an ordinary invitation. Okay? This is a divine invitation actually. Yung Luke 14:15-25, ang tinuturo niya sa atin ay yung accepting God's invitation to salvation. Gusto ng naghanda na ang lahat ay makakain. At yung mga makakakain sa hapag ng Panginoon ay makakasama niya sa kanyang kaharian. Sabi ng Matthew 24:14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita. Alam naman natin na ang Word of God is a food for our souls. Amen ba? Sabi ng Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Ang tao'y hindi lang mabubuhay sa pamamagitan ng pagkain, ng tinapay. Okay? Kundi siya'y mabubuhay din sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit? Ang pagkain ng salita ng Diyos ay ang pagkain ng kaluluwa ay salita ng Diyos. So, kagaya ngayon, nakikinig kayo ng word, yung soul ninyo, yung kaluluwa, yan ay kumakain ngayon. At yun naman pong katawan natin, ang pagkain nito, ay di yung ating mga pang-araw-araw na kinukonsume para sa ating katawan. Kaya ang sabi doon, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. Kung maganap na ito, darating ng katapusan. Hanggat hindi napapangaralan
ang lahat ng mga tao sa buong daigdig, hindi darating ang katapusan. Kaya kung mapansin po natin, sa huling mga panahon na ito, sobrang lala at sobrang sama ng nangyayari sa sanlibutan. Napansin ba natin? Palala ng palala ang nangyayari sa mundo. Kaya ngayon, kung saan-saang lugar ipinapangaral ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng mabuting balita. Kasi kailangang marinig ng lahat ng tao ang patungkol sa salita ng Diyos. Saka pa lamang dadating ang wakas. Kaya marami ho tayong naririnig ng panawagan. Actually, this is a warning para sa lahat ng mga tao. Inaanyayahan ng Diyos at tinatawag ng Panginoon ang lahat ng mga tao upang lumapit sa Kanya. Narinig nyo na, di ba? We don't need to change or be a member of a new religion. Kasi according to the Bible, being a member of any religious sect or group ay hindi po mag-a-assure sa atin na tayo'y pupunta sa langit. Kaya ang lagi ko sinasabi sa inyo, huwag na kayo magpalit ng religion. Okay na yan. Pero pag ang pag-uusapan ay tungkol sa Diyos at tungkol sa pagpunta sa langit, hindi iisang tabi natin yung religion. 'Di ba? Yan na nga ang reason kaya maraming mga tao ang naguguluhan, nag-aaway-away, nagsasabi na ito ang tama, 'di ba? I-disregard natin yung religion. Kasi dapat ang issue o ang topic na dapat nating pag-usapan dito is who is God? 'Di ba? Ako ba ay mayroong tamang pagkilala at relasyon sa Kanya? At malakaran natin yung purpose ng buhay natin sa daigdig. And what is our purpose? To love the Lord, our God, and to love our neighbor as ourselves. Yan ang purpose ng buhay natin. Ang magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. Actually, yan ang utang nating lahat. Utang natin sa Panginoon. Kasi minahal niya tayo, ibinuwis ang kanyang buhay para tayo ay mailigtas. So ang utang natin na hindi natin mababayaran, pero at least, pagtanaw ng utang na loob, ay ibigin siya pabalik. Paano? Sa pamamagitan ng pagdilingkod. Paano natin gagawin sa pamamagitan ng pagdilingkod? Sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Paano mamahalin ng kapwa? Ibahagi natin sa Kanya ang mabuting balita, ang kaligtasan na ine-offer ng Panginoon. Dapat buhay pa ang tao, matiyak na niya sa kanyang sarili na siya ay sa langit pupunta. Hindi kinakailangang mamatay muna at maipanalangin ng mga mahal sa buhay na naiwan. Hindi. Ayon sa Biblia, pwede nang maalaman o malaman ng isang tao na siya ay sa langit pupunta kahit siya ay buhay pa. Kaya ganun kaimportante ang pagtuklas o personal na pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang magbubukas ng ating isipan, ito magbibigay sa atin ng katotohanan, at ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Amen? Genesis 7, verse 17 to 23. Puro tayo basa ng Bible ngayon. Ito ay tungkol kay Noah. 40 araw na bumaha sa daigdig. Okay? Lumaki ang tubig. Ito ho kasi ay, bago to dumating, si Noah ay nangangaral sa mga tao. Magsisi kayo sapagkat mayroong paparating na sakuna. Pero ang mga tao, hindi nila pinansin si Noah. Sabi ni Lord kay Noah, gumawa ka ng ark. Ang gumawa ng ark ay si Noah at ang kanyang mga anak lamang. Nung ginagawa nila, pinagtatawanan sila ng mga tao at pinagkakamala na sila ay nahihibang na. Sapagkat tirik na tirik daw ang araw, ba't sila gumagawa ng napakalaking arko?
At yung arko ay nilagay nila sa ibabaw ng burol. Ngayon, dumating ang pagkakataon, nasabi ng Panginoon, pumasok na kayo, isama ninyo mga hayop, okay? At isara na ang pinto. Nung magsara ang pinto, 40 araw na bumaha sa daigdig, lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig, habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig, hanggang lumubog na ang lahat ng matataas na bundok. Okay? Imagine, yung flood na yan, ay kahit anong galing ng flood control. Amen ba? Ay wala hong magagawa. Bakit? Ay ultimong bundok, lumubog na. Okay? Gaano pa katindi? Tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng bundok. So hanapin mo ang pinakamataas na bundok. Ano ba? Mount Everest? Okay? 7 meters pa daw ang itinaas doon. So talagang lilipulin ng lahat, papatay ng lahat. Amen ba? Kaya dito, walang makakaligtas. At walang pwedeng sisihin, patay lahat eh. O yung flood control. Di ba? Ngayon, ayan yung issue ngayon sa ating bansa. Kaya patuloy nating ipanalangin ang ating bansa. Kailangan natin ng mga pinuno, mga matutuwid at may takot sa Diyos. Okay? Of course, hindi lang mukhang maka-Diyos, kailangan talaga namumuhay ng may takot sa Panginoon. Kasi sobra yung temptation pagdating sa pera. Amen ba? Kaya tapikin mo yung katabi mo, panalangin natin ang Pilipinas ha. Okay? Ano nangyari? Namatay ang lahat ng nabubuhay. Hayop, puno, mga tao, patay. Ito yung unang pagkakataon na nilipol ng Diyos ang mga tao na kanyang nilalang. Sa pamamagitan ng tubig. Amen? Yung daanan ko lang madali. Alam nyo, yung prayer natin sa bansa natin, ipinpoint natin yung spirit of greed. Kasi yun talaga yung issue. Yung greediness. Alam nyo, pag yung greediness ay pumasok sa isang tao, hindi yan nakukontento. Hindi iyan nabubusog. Yan ang sinasabi ng Mangangaral 5 verse 10 to 11. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ayaw niyan ng 10%. This is an open secret. Dapat ang church, ito ay talagang pinag-uusapan for us to be aware sa nangyayari sa ating bansa. Kailangan tayong makialam upang maipanalangin natin ang nararapat. Kaya maliwanag ang sinasabi, pagka kaunti lang, hindi sila nasisiyahan, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Gaano man karami ang pera mo, walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan. Bakit? Dati yung bag niya, pwede na ang abon. Ngayon, gusto na niya Louis Vuitton. Hermes daw. Diba? Diba? Yun daw eh. Parang narinig ko, yun daw talaga ang tawag. Diba? Tawag ng iba, Hermes. Anyway, basta't yun ang tawag eh, kung anong tawag nating lahat. Kung sinong nagsalita, siyang tama. Yun ang kanyang gusto eh. Amen? Habang lumalaking kayamanan, dumaraming pangangailangan. Dati kumain lang na 3 beses sa isang araw, masaya na. Ngayon, kakain ka, isang kain lang, dapat 1 million. Imagine that. Samantalang ang daming tao ang naghihirap, walang makain, namamatay sa gutom, and yet merong nag-aaksaya. Amen? Ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Yun lang naman yung pakinabang kapag sobrang yaman mo.
Ang pakinabang lang daw doon ay maisip mo na marami kang pera. That's it. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa. Teachers, diba? Mga construction workers, mga ordinary na mga manggagawa. Marami man o kaunti ang kanyang pagkain, ngunit ang mayaman, hindi man lang dalawin ng antok. So, hindi natin kasi alam din ang kanilang nararamdaman. At totoong salita ng Diyos. Pag hindi ka naging fair, may mga bagay na hindi mabibili ng pera ang hindi mo matatanggap. Yun daw ordinaryong manggagawa, mahimbing ang tulog. Yun daw limpak-limpak ang salapi, hindi dalawin ng antok. Parang kanta ni Freddy Aguilar. Ano? Amen ba? Mas maigi. Diba, narinig nyo last 2 weeks ago, mas maigi ang kaunti na may kapayapaan. Amen ba? Let's go back. The sin of rejecting God's divine invitation. It is a serious matter. Kaya pag binaliwala natin ang panawagan ng Panginoon para sa Kanya, it is a serious offense sa Panginoon. Why is it serious offense? Yung pagtanggi sa Panginoon. Ang sabi niya, ang sino mang unang inanyayahan ay hindi makakakain ng aking handa. Sa spiritual, ang ibig sabihin po niyan ay panghabang buhay na kaparusahan. Anong ibig sabihin? Panghabang buhay na pagkakawalay sa ating Panginoong Diyos. Amen ba? So, here's the breakdown tungkol doon sa disregarding God's invitation. Una, rejecting God's invitation means turning away from His love, mercy, and the gift of salvation offered through the Lord Jesus Christ. Ang tinatanggihan talaga natin ay ang mismong kordero ng Diyos, ang tagapagligtas na si Jesus. It implies a lack of appreciation for His sacrifice and the refusal to accept His forgiveness. Gusto ng Panginoon tayong makasama. Gusto ng Panginoon tayo ay makasalo. Sabi ng Revelations 3, verse 21, verse 19. Tingnan nga po muna natin, baka mali yung verse ko. Revelations 3. Check po natin ha. 3:19 at 20. Ayan, verse 20. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Yung pintuan ay ang ating mga puso, ang puso ng mga tao. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Amen ba? Kita natin kung gaano kaimportante sa Diyos na tayo ay makasama. Amen? Sabi ng Romans 5 verse 8, God demonstrate His own love for us. While we were still sinners, Christ died for us. Paano daw pinakita ang pag-ibig ng Diyos? Namatay siya para sa atin kahit tayo'y makasalanan pa. Hindi niya hinintay na tayo ay, magsisi. Hindi niya hinintay na tayo ay maging matuwid. Namatay siya para sa atin. Namatay siya para sa mga kalaban. Kalaban niya tayo before dahil sa ating mga kasalanan. Pero namatay siya para sa ating lahat. Anong ibig sabihin nun? Ginawa na niyang available yung solusyon sa malaking problema ng tao, which is sin. Amen? Ano na lang ang kailangan ng tao?
tatanggapin ang kanyang invitation. Anong invitation ni Jesus? Come. At pag ikaw ay pumunta, then doon mo matatanggap yung eternal rewards. Amen? Hindi ito yung, again, linawin ko, hindi ito yung pagpapamember o pag-anib sa panibago. Hindi na yun. Tama na yun. Ang kailangang tanggapin ay si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one, everybody say no one, will come to the Father except through Him. Sabi niya, through Jesus. Kaya ang daan si Jesus, hindi ang simbahan, hindi ang sekta, hindi ang relihiyon, hindi ang kabutihan, hindi ang kung ano-ano mang alam natin sa mundo. Si Jesus lang ang daan. Wala nang iba. Kaya pag tinanggap mo si Jesus, sigurado ka, tagalangit ka. Sabi mo sa tabi mo, si Jesus lang ang daan, ha? Okay? John 14 verse 15. If you love me, Jesus is speaking dito, sa verse na to, if you love me, you will obey my commandments. Okay? Taas ang kamay na nagmamahal sa Panginoon. Di ba? Obey His commandments. Yun ang proof. Ang proof na mahal mo ang Diyos, sumusunod ka sa Kanya. Amen? So, isa din yan sa proof ng pagmamahal, ng totoong pagmamahal. Sumusunod. Kaya pag sinabi ng asawa, magsaing ka na. Ilang gatang. Okay? Hindi. Ibig sabihin, di ba, pag talagang mahal mo, walang talagang sumusunod ka. Oh, ayoko nang makikita na ginagawa mo to, ha? Oo naman, I love you. Di ba? Pag talagang mahal, willing to sacrifice and to give up everything. Amen? Yung totoong love, ha? Bakit? Pinakita ng Diyos. Kaisa-isa't bugtong na anak, sinakripisyo para sa mga minamahal na mga tao. For God so loved the world. Tayo yung world. He gave His only begotten Son. Ang bigat ng ibinigay. Amen ba? Begotten Son. Amen? Nag-iisa. Diba? Grabe. Nag-iisang anak ibinigay ng Diyos. At ang kondisyon, that whosoever believes in Him. Amen? Hindi sinabing whosoever, di ba? Papasok sa religion or ganito. Hindi. Whosoever believes in Him, ang kailangan mo lang sumampalataya kay Jesus, should not perish. Very clear. Hindi parurusahan. Should not perish, but have an everlasting life. Sabi mo sa tabi mo, everlasting life. Kita niyo yung promise? Kita niyo yung promise? Everlasting life. And the only condition is what? Believe in the Lord Jesus Christ. Amen? Taas ang kamay ng tinanggap si Jesus sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Buhay ka pa, nakalista ka na sa aklat ng buhay sa langit. Sigurado yun. Hindi imbento ni pastor, nakasulat sa Biblia, at tayo mismo nababasa natin lahat. Yun ang dapat. Bago ka mamatay, alam mo na, tagalangit ka. Pero di ba, nagising tayo sa isang paniniwala na kapag namatay ang tao, pag pinanalangin ng kamag-anak, tatalon siya sa heaven. Hindi. Pag namatay kang masama, haharap ka sa Diyos, bit-bit ang iyong kasalanan, at ito'y pananagutan mo. Hindi pwedeng suhulan ang Diyos ng panalangin ng ibang tao. Ang pagpasok sa langit ay personal. Amen. Kaya nga, personal decision din, itong ating dapat gawin. Hanggang dumating ang tao sa age of accountability, nauunawaan niya ang tama at mali, kailangan niyang magpasya na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas.
At doon niya naman mararanasan tinatawag na pagkakasilang ng muli sa spiritual. Yung born again experience. Kaya ang born again, hindi siya religion. Ito'y karanasan. Noong tanggapin mo si Jesus, may nangyari sa loob mo. Alam mong hindi na ikaw yan kasi may bago kang puso, may bago kang desire, may bago kang gustong gawin. Na dati hindi mo naman yun gusto. That is divine experience. Nakuha mo doon sa iyong divine encounter. Kaya ang mga taong tinanggap si Jesus, may karanasan. May ikikwento. Dahil ito'y personal niyang naranasan. Narinig natin si Apostol Pablo, ang kanyang karanasan, kilalang tao, mayaman, kilalang pamilya, nag-aral sa isang sikat na eskwelahan, pero ano nangyari? Nagkaroon ng encounter habang papunta sa isang lugar kung saan hinahanting ang mga nangangaral ng salita ng Diyos na bulag. Nung siya'y mabulag, narinig niya ang tinig at sinasabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusig, Saulo? Sabi ni Pablo, Ginoo, sino kayo? Paano ko kayo inusig? Sabi ng tinig na nagsasalita na naririnig niya, ako'y si Jesus. At inuusig mo ako sa pamamagitan ng pag-usig mo sa mga lingkod ko. Sabi ng tinig, pumunta ka kay Ananias, papatungan ka ng kanyang kamay, at ikaw ay muling makakakita. Nung siya'y makakita, pagkapatong ng kamay, yun yung nagkaroon, doon siya nagkaroon ng malaking pagbabago. Na halos hindi siya paniwalaan ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ng mga alagad, delikado yan. Yan yung tao na kilalang kilala yan. Galit yan sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, papatay niyan tayo. Pero pinatotohanan na lamang ni Bernabe at sinabi ni Bernabe, hindi. Siya ay kapatid natin sa Panginoon. At doon na nagsimula, itong si Saul, naging Pablo, na ngayon ay nagsulat ng 13 aklat sa Bagong Tipan. At ngayon ay nagbibigay ng aral sa atin kung papaano mabubuhay bilang Kristiyano sa mundong ito. Palakpakan natin si Lord. So, responding to God's invitation. Ano dapat ang response natin? Number 1, repentance. Pag narinig mo yung divine invitation ni Lord, alam nyo ba na yung divine invitation, hindi naman laging kailangan manggaling sa kapwa mo tao. Nasasabihin niya, tara, sama ka sa akin sa church, tara, ganito. No, pwede niya na direktang dumating sa puso mo, ilagay ng banal na Espiritu Santo, at siya'y mangusap sa iyo. At biglang magsabing, enough. Tama na. Okay? At doon bigla ka na lang, di ba? Di ba yun yung kwento ni Manny Pacquiao? Walang nag-share sa kanya. Dinalaw siya ng Diyos sa kanyang panaginip. At sa panaginip na yon, kala niya umiyak siya sa panaginip. Pagmulat ng mata niya, sabi niya, panaginip lang pala. Paghawak niya sa unan niya, basang-basa ng luha. At doon na nagsimula ang kanyang paghahanap sa Panginoon. At nagsimulang magbasa ng Biblia. Amen ba? Number 1, repentance. This is the first in responding to God's invitation. Puso na handang magsisi. Tanggapin natin, nung wala tayo sa Panginoon, lahat tayo makasalanan. Isinilang tayo sa mundong ito, makasalanan. At kapag hindi natin naunawaan at natanggap ang Panginoong Jesucristo at natanggap ang dapat nating maunawaan sa daigdig na ito, mamamatay tayong makasalanan. At ang kasalanan ay may kabayaran, ang kabayaran ay kamatayan. Impyerno. At ayaw ng Diyos yon. Acts 3 verse 19. Hindi ko alam kung Tagalog po yung nakalagay. Basahin ko po sa English. Repent then and turn to God. Magsisi kayo at bumalik o magbalik loob sa Panginoon so that your sins may be wiped out. That times of refreshing may come from the Lord. Everybody say, times of refreshing. Magsisimula yan kapag tayo ay nagsisi. Amen? Kailangan nating maranasan. Kaya madalas umiiyak yung tao na na-encounter at nararanasan to. Bakit? Kakaiba to eh. Hindi ito ordinaryo eh.
Hinihipo ng Diyos ang puso ng tao. Hinihipo ng Diyos ang ating puso. Amen? Kaya praise God. That's number 1. Response. Number 2, faith. Kailangan nating manampalataya. Maari yung iba doon, in-invite sila, binaliwala nila. Di sila naniniwala doon sa panawagan na yon o sa invitation na yon. Or kung ano man yung reason nila. Pero kailangan bilang mga anak ng Diyos, pag narinig natin ang banal na imbitasyon ng Panginoon sa atin, nilagay niya sa ating puso, sa ating isip, kinausap ka ng banal na Espiritu Santo, embrace faith in Jesus Christ as the Son of God. Dapat tayong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas at tanging pag-asa natin. Sinabi ko na sa inyo in John 3:16 kanina, for God so loved the world that He gave His only Son, begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an eternal life, everlasting life. Sino gusto ng eternal life? Alam nyo tayo, eternal beings, tao. Huwag nating isipin, problemado na ako, magpapakamatay, tapos na. No. Eternal beings ka. Nilikha ka ng Diyos na hindi namamatay. Ang problema mo ay kung saan mo gugugulin ang iyong eternity. Sa langit, sa piling niya, o sa impyerno. Walang hanggang pagdurusa. Yun ang nakakatakot sa tao. Hindi namamatay ang tao. Katawan lang ang namamatay at bumabalik sa alabok. Pero ang totoong tayo na nakatira dito, aalis at lilipat lamang sa destinasyong kanyang pupuntahan. Kaya kung ikaw ay nabuhay, nakilala mo ang Panginoong Hesus at nagkaroon ka ng chance na maglingkod sa Kanya, you will go straight to heaven. At maliwanag ang sinasabi ng Old Testament. Ang isang matuwid na namamatay ay sinusundo ng mga angels. At marami na ho kaming nakita, mga kapatiran natin, na pumanaw. Okay? One time, yung si Mamay Alab, nung dinalaw namin, nung time na yon siya pala yung mamamatay na. Ang tao lang doon, parang 3 lang kami. Biglang umikot yung mata niya. Ikot. Tapos sabi niya ganon, kadami kong bisita ngayon. Ba pare-pares pa kayong nakaputi? Sabing ganon. Nagtinginan kami. And alam naman namin yung nasulat sa Bible, ready na yung mga angels na susundo. At kapag ang isang tao ay namatay, na hindi sa Panginoon, hindi niya naunawaan kung ano ang daan ng kaligtasan, may sumusundo rin. Alam niyo na kung anong suot. Totoo po yun. Amen? Totoo yan. Kaya pagka yung nakahiga ay nagsabing, bakit kayo nakaitim lahat? Ako po. Tatay, nanay, magsisi ka. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Bago bawian ng buhay, ang mahal natin sa buhay, kung hindi natin sila napakiusapan at napilit na makasama natin, kilalanin ang Panginoong Hesus, doon, sa deathbed, gawin mo ang lahat para matanggap niya ang Panginoong Hesukristo. Pwede pa po bang maligtas yon? Yes. Anong patunay? Yung nakapako sa krus na kasama ng Panginoong Hesus, naghihingalo na yan. Diba? Kriminal yan. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo kapag naghahari ka na. Sabi ng Panginoong Hesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Namatay. Saan napunta? Saan napunta? Sa paraiso. Bakit? Sino nagsabi? Si Lord Jesus Christ Amen? Sinungaling ba siya? No. So, yung lalaking yon, kriminal, nire-represent niya ang kalahati ng mga tao sa daigdig. Na masama, pero nagpakumbaba at kinilala si Jesus. Amen. Yung kalahating tao na natitira, nirepresent nung isang nakapako sa kabila. Na sa halip na maniwala, masama, ay sinabi pang kung talagang Diyos ka, bumaba ka dyan, iligtas mo ang sarili mo, iligtas mo rin kami. Yan ang dalawang klase ng tao sa mundo.
mga taong nagda-doubt at hindi naniniwala, at mga taong sumasampalataya at nagpapakumbaba. Parehas ang tayo niyan, yung tao sa kabila, sa kanan at sa kaliwa. Anong pagkakapareho nila? Parehong kriminal. Parehong makasalanan. Kaparehas nating lahat makasalanan. Ang pagkakaiba lang, nagpakumbaba. Anong natanggap na word nung nagpakumbaba? Ngayon din. Nakita niyo yung salvation? The moment na kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, automatic, dadaloy agad sa iyo yung kaligtasan na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi yun nabautismohan sa tubig. Hindi yun member ng kahit anumang relihiyon. Hindi gumawa ng mabuti. Kriminal nga eh. Death penalty nga ang hatol eh. Pero nung naghihingalo na, kinilala ang Panginoong Jesus. Pastor, ba't pa tayo naglilingkod? Ba't pa tayo nagpapakapagod? Pwede naman palang pag naghihingalo na, magsisisi na lang. Yes, pupunta ka sa langit, pero may pagkakaiba yun. Kasi sa Biblia ay may sinasabing different kinds of rewards. Yun ngayon yung ginagawa at nare-receive ng mga anak ng Diyos na dahil buhay pa, may pagkakataong pang maglingkod, siya'y nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Amen ba? Anong gusto mo? Saved by the bell? O gusto mo pupunta ka doon na talaga namang, wow. Praise God. Kaya walang sayang. Anong sabi ng 1 Corinthians 15:58? Huwag kayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, kayo ay aani. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Dito'y may magnanakaw at may naninirang tanga. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit sapagkat doon ay walang magnanakaw at walang naninirang tanga. Amen? Ano ibig sabihin? Ano mang gagawin mo dito, nako-convert ang lahat into eternal wealth. Kaya kahit wala nang laman yung pera mo sa bangko dito, sa mundo, pumuputok naman ang bank account mo sa langit. Praise God! Amen ba? So, this must be our motivation para lalo tayong maging masigasig na maglingkod sa Panginoon. Hindi sayang ang paglilingkod. Hindi sayang ang paggawa ng anumang magaganda at kalooban ng Diyos. Lahat ito ay mayroong reward sa Diyos. Ang maganda sa Panginoon, hindi nakakalimot. Pwedeng nalimutan mo ng ginawa mong mabuti, ang Diyos hindi pa. Siya pa magpapaalala, sa'yo yan. Lord, may ginawa kang ganito, sa'yo yan. Amen? Praise God. Everybody say faith. I can move the mountain. Kanta yun. Number 3. Malapit na tayo matapos. Obedience. Ano yung kasalanan ng mga tao na hindi na nakakain o panghabang panahon ng nawalay sa Panginoon? Disobedience. In-invite. Ang sabi nila ay, di ba, ready na. Nung una, hindi naman sila tumanggi. Kaya nga hindi nag-invite ng iba kasi umuo na sila. Tapos nung oras na yon, hindi pala. Yan din ang problema sa maraming tao. Alam nila kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Alam nila kung ano ang kalooban ng Panginoon. But sadly, intentionally, hindi nila ginagawa. So the sin of disobedience, hindi po yan ordinaryong kasalanan. Okay? Acts 5:32, we are witnesses of these things. Tayo daw po ang mga witness ng mga bagay na ito. And so is the Holy Spirit. Okay? Whom God has given to those who obey Him. Tayo daw yung witness ng alin? Ng mga bagay ng Panginoon na naiintindihan natin ngayon. Ganon din ang banal na Espiritu Santo na na ibinigay daw sa atin. So yung Holy Spirit, siya talaga yung nagwi-witness through us. Saan nakatira si Lord? Saan nakatira si Lord? Amen. Ang laki ng puso ng tao. Kasi yun ang tirahan ng Diyos. Di ba sabi ko sa inyo last week, ito,
Hindi to tirahan ng Diyos. Building to. Alisin mo dito tayong lahat. This is just an ordinary building. May hollow blocks, wala. Kaya ang totoong templo ng Diyos ay ang puso ng tao. Ikaw at ako. Amen? Diba? Sabi ng Bible, hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Espiritu Santo? Nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Templo. Nakatira. Kaya kahit saan ka pumunta, kasama mo ang Diyos. Dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Kasama si Lord eh. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Amen? Yun yung maganda. God is with us. That is Emmanuel, na lagi nating naririnig every Christmas. Emmanuel, nang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Ang ibig sabihin niyan, wala siya sa gilid, wala siya sa harap. Si Lord ay nasa iyo. Tinanggap mo ba si Jesus? The Holy Spirit dwells in your heart. Yun ang sinasabi. Nakatira sa atin. Kaya hindi mo kailangang umakyat ng 200 steps para lamang sagutin ka. Amen? Dahil ang Diyos ay nasa sa puso mo. Kaya sa loob ng bahay mo, isara mo ang pinto, lumuhod ka't manalangin, nandun ang Diyos. Nakasakay ka ng jeep, may nakita kang hindi magandang pangyayari, humawa ka sa bitinan ng jeep at yumuko at manalangin, ang Diyos ay naroroon. Ang jeep na sinasakyan mo iingatan dahil ang Diyos ay kasama mo. Amen? Totoo naman yan eh. Ang Diyos naman ay sumasalatang dako. Ibang bagay na ikaw bilang isang individual ay aware dito. Dahil ang kilos ng Diyos ay depende saan? Sa kung ano ang ipapanalangin ng kanyang mga anak. Diba? Narinig nyo yan sa Bible? Hindi lahat ng panalangin dinirinig ng Diyos. Ang tanging panalangin dinidirig ng Diyos ay panalangin ng mga matuwid. Sino ang matuwid? Mga perfect ba? No. Ang mga matuwid ay yung nagpakumbaba again kay Jesus. Tingnan nyo kung gaano ka-powerful, no? Yung pagpapakumbaba natin sa Panginoon. Nakita nyo mga taong nakatingala at nagpahirap sa Kanya sa krus ng Kalbaryo? Kung lahat sila ay nagpakumbaba. Pero di ba? Hindi. Pinapakita lang noon kung gaano katindi ang influence ng daigdig. Na kahit hindi ka magturo ng kasamaan, mangyayari at gagawin ang kasamaan. Bakit? Ang mundo'y masama, ang mga taong isinisilang masama, ang katawan natin na tinitirhan, masama. Kaya sabi ni Pablo, ba't ganon? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Bible, di ba? At nung binasa natin yung Bible, ano sabi ni Pablo? Aba, nandun pala. Yung kasalanan pala ay nandoon. Sa loob mismo ng kanyang puso. Amen? Kaya ultimong ang tao, sarili na niya, kaya niyang dayain. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu Santo. Kailangan natin ang Diyos. Kasi wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Without the Lord, we can do nothing. Walang-wala. Kaya ang sarap sa paningin ng Diyos, yung taong mapagpakumbaba. Di ba sabi ng Bible, kakampi ng Diyos ang mapagpakumbaba, kalaban niya ang mapagmataas. Yun kasi, malalim kasi yun eh. Amen po ba? Amen. Okay. Dalawa na lang. Number 4, love. Everybody say love. Sabi mo sa tabi mo, I love you. I love you. With the love of the Lord. Amen? Love God with all your heart, soul, mind, and strength. And love your neighbor as yourself. That is your only purpose. That is your one thing. Sabi ko nga sa inyo, ang aircon may one thing, magbigay ng lamig. Ang mic may one thing, mapalakas niya ang tinig ng nagsasalita. Ang ilaw may one thing, magbigay ng liwanag. Ang buhay mo at buhay ko may one thing. Ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Magmahal. Why?
galing tayo sa puso ng Diyos na mapagmahal. Kaya ang layunin ng Diyos, kaya kanilikha, ay magmahal din. Amen? Tingnan mo, hindi naman inutos na magalit, magtanim ng sama ng loob. Bakit ito'y ang daming galit? Hindi naman yun na inuutos ni Lord. Ang inutos ni Lord, magmahal. Aba, ay ang lagi na lang nararamdaman sa puso, dumaan lang. Nasagi lang ng isang balahibo ng buhok. Talaga namang, kung maanuhan ng kilay, talaga namang, iniirapan at ayaw ng pansinin. Samantala, ang gusto ni Lord, pag-ibig. Amen ba? Kaliwat kanan na. Sabi mo sa kanila, mahal kita kapatid, mahal kita kapatid. Amen? Alam nyo ba yung ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa? It sums up the whole 10 Commandments. Diba, alam natin yung 10 Commandments? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, maliban sa akin, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, diba? Huwag kang yan. 10. Yun daw ay nakapaloob lamang doon sa 2 utos. Na ibigin ng Diyos at ibigin ang kapwa. The 2 greatest commandments na kapag nagawa mo, huwag mo nang isipin ang 10 commandments, hindi ka magkakamali. Bakit? Ang unang 5 ng 10 commandments ay nakafocus sa pag-ibig sa Diyos. Ang sumunod na 5 ng 10 commandments ay nakafocus sa kapwa. Kaya doon lang tayo titingin. Hindi tayo magkakamali. Hindi tayo makakaiwas na masaktan. Hindi tayo makakaiwas na makakita ng hindi magandang kilos. Hindi tayo makakaiwas na makarinig ng pangit na salita. Hindi tayo makakaiwas na makaranas ng hindi magandang mga sitwasyon. Kaya lagi nating paalalahanan ang sarili natin. Pag-ibig ang siyang buklod natin. Amen ba? Pag-ibig lang. Tapos na ang usapin sa daigdig. Anong kinakalat ng kalaban? Hidwaan, dibisyon, pagkakabaha-bahagi, pagkakanya-kanya. Yan ay gawa at trabaho ni Satanas. The tips comes to steal, kill, and destroy. Ang layunin ni Satanas ay magnakaw, pumatay, at manira. Amen? Pero ano sabi ni Lord? I have come to give you life and make it more abundant. Buhay ang dala ng Diyos. Kaya ang pagpunta natin sa church, ang pakikipag-usap natin sa mga kasama natin sa church, di ba? This is life. We are doing life together. Amen ba? Praise God. Number 5, last, humility. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, mukha bang mapagpakumbaba? Amen. Amen. God wants us to approach His throne with a humble heart. Walang makakalapit sa trono ng Diyos na mapagmalaki, mapagmataas. Wala. Lahat ng makakalapit sa trono ng Panginoon ay ang mga taong may pusong mapagpakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay pagre-recognize ng ating dependence sa Diyos. Amen? Pagsasabing, Lord, Ikaw lang ang kailangan ko. Walang-wala talaga akong maipagmamalaki. Amen? James 4 verse 6, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Yung humble daw may favor. Amen? Yun daw proud, kalaban ng Diyos. Tingnan nyo yan. Amen? And what is this favor? A one day of favor
is much greater than 1,000 days of labor. Amen? Yung 1,000 araw ng pagtatrabaho, mas matindi daw yung 1 araw na may pabor ang Diyos sa'yo. Amen? And last verse, John 10 verse 10b. Naparito ako upang ang mga tupa, tayo ang kausap, ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Amen. Everybody say, divine invitation. So yung inyong pagpunta sa church, every Sunday, yan po ay pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon. Nasa huling mga araw na po tayo. Wala na pong nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay ng isang tao. Amen. Hindi na po ngayon pwedeng sabihin, senior citizen na yon, bata pa naman to. No. Sa panahon po ngayon, sa lahat ng edad, ang kamatayan po ay biglang dumadating. At yan ay isang realidad na hindi pwedeng takasan ng sinuman. Ang kamatayan ay dumadating sa araw at oras na hindi natin nalalaman. Siya ay parang magnanakaw na biglang dadating. Tumayo po tayong lahat. Diba, naikwento ko sa inyo yung nabasa natin sa Bible? Sabi ng isang lalaki, ang dami ko ng harvest, pasisira ko na itong aking bodega, magpapagawa ako ng mas malaking bodega kung saan itatambak ko ang aking mga harvest. At mabubuhay na ako ng masagana. Pero pinuntahan siya ng anghel nung gabi at sinabi sa kanya, ikaw na mangmang, kukunin na ng Diyos ngayong gabi ang buhay mo. Saan kaya mapupunta ang iyong ipinundar na kayamanan? Wala nang pinakamahalaga sa buhay na ito, kundi yung matanggap natin ang tunay na kayamanan. And that is the Lord Jesus Christ. Walang kayamanang sa daigdig ang papantay sa Panginoong Jesus. Hindi ito mapapantayan ng sino man. Kaya kapag siya ay nasa puso mo, wala kang dapat ikatakot. Sabi niya, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Panghawakan na natin yon at mapapanatag ang ating mga puso. Everybody close your eyes. At this time, I want you to talk to the Holy Spirit. Gamitin mo yung opportunity na ito to surrender your whole life to Him. Kapatid, hayaan mong gabayan kita. Mananalangin tayo. Gawin mo itong buong puso at ituring na ito'y sa iyo. Sabihin mo, kaibigan, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga nagawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa akin ngayon. Inaalay ko sa iyong aking buhay, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ako na lang po mananalangin. Heavenly Father, I lift up to you each and every one na naririto, Panginoon. Salamat po. Siya na itinuring na personal ang panalangin ito. Tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayon sa inyong mga salita, ang kanyang pangalan ngayon ay nasulat sa aklat ng buhay. At ang mga anghel ngayon ay nagkakasaya sa kalangitan dahil sa mga kaluluwang muling nadagdag sa kaharian ng Diyos. Dalangin ko po na padalhan mo sila ng mga tamang tao
na lalong magbibigay sa kanila at tutulong sa kanila upang lalo silang mapalapit sa iyo. And I am declaring blessings flow like a river sa kaniyang buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Open your eyes. Congratulations, mga kapatid, sa inyo pong pagtugon sa panawagan ng Panginoon. Nandito na tayo. We are now serving the Lord. Huwag tayong mapapagod. Nakakapagod, pero huwag tayong mapapagod. Ang lakas ng Diyos ay ibubuhos niya sa atin. Sa araw-araw, para sa ating mga ginagampanan, mga commitments natin sa bawat araw. At asahan natin na lagi tayong magtatagumpay. Amen. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. Praise God. God bless po sa ating lahat. Makakaupo na po tayo.